Yeah. Magandang umaga mga kasabong. Tuesday po ngayon. Pasensya na po talaga. Ang dami pong nagme-message sa akin. Late ko na po nare-replyan. Message, tawag, hindi ko po nasasagot. Alam niyo po mga kasabong, tinamaan kami ng matinding hagupit ng bagyo dito nung Sunday. Ngayon, Tuesday po ngayon, up to now, wala pong kuryente 80% po ay walang kuryente sa buong Candelaria. Dito po sa area ko, bali hanggang ngayon po wala pa rin kuryente. Naka-generator po. Naka-generator po. Kaya pakikita ko lang po, may mga generator ako dito. Ayan. Kaya mga kasabong. Ayan mga kasabong. Alam niyo po, ang nangyari po mga kasabong nung pong Sunday, dahil nga sa sobrang lakas ng ulan, almost pwede mo sabihing 24 hours yung bagsak ng ulan na malakas bago mahangin. Ano po ang ginawa po namin? Naghahuli po kami ng mga naka-range namin ng mga manok, yung nga po yung mga national banded na mga national born hanggang sa late born na nasa range na po. Kulang-kulang pong 400 heads po yun. Tapos ngayong araw po, yung first batch po ng national, binalik na po namin. Ayun, sawa naman po ng Diyos, nasa 10 lang po yung casualty namin nung time ng Sunday na pumapaspas po ang bagyo, no? Signal number 3. Malakas na hangin na may kasamang malakas na ulan. Ayan mga kasabong, yung iba nandito pa po sa likod ko. Ayan, mapapasin nyo, dadahanin ko na lang. Ayan, nilagay po namin dito yung iba, talagang hindi pa po namin na-range kasi ano pa po sila, inaayos pa po yung bakod. Okay, talagang may mga bumagsak po kaming puno, may mga dadaganan po kaming mga 3x3. Okay, so yung po yung mga naging eksena dito. Tapos yung mga mangga rito, siguro nasa 5 sakong bunga ng mangga naglaglagan. Ayan, mga kasabong, papaikot-ikot ko lang kayo kahit naglalakad ako, yan, para nakikita nyo lang po yung nakatali. Ayan, mga kasabong, papakita ko lang. Ito yung mga gagaling yung silver bullet, for marker gray. Ayan, mga kasabong. Ayan, for marker gray po mga kasabong. Ayan. Ayan, mga kasabong. Mga for marker gray mga kasabong, ang dami po niyan. Actually, alam niyo po, marami akong sikat na linyada eh. Kaya lang ilan po itong kumbaga sa napakadami kong binread na bloodline ngayong taon. Kasi nga nag-perform po sila ng napakataas na porsyento nung nakaraang season. Ayan mga kasabong, papakita ko po, mayang up to now, nag-aayos po sila ng mga dahon na nasira, buko, mangga na natumba. Ayan po mga kasabong. Ayan po mga kasabong, natumba po yung mangga, mango tree, yung mga buko natin, mga coconut tree natin, may mga kinalbo na dahil nabali po sila. Ayan mga kasabong, tapos ayan, balik tayo dito, ayan. Ngayon po sisimula ulit, naglilinis po yung mga tao para po malinisan ulit yung farm. Kasi may mga nakaschedule pong bisita na cancel po muna, kinancel ko po muna yung mga schedule nila para po maayos muna yung farm. Okay, isang araw lang po talaga, grabe pong pinsala. Sa ibang mga kasamaan ko pong breeder dito, mga kaibigan ko, mga member din po ng asosasyon dito sa buong Quezon. Sa kanila po, sako-sako daw pong mga manok ang patay nila. Grabe. Sako talaga, puno ang sako. Ganun po karami kasi doon sa ibang part po ng Quezon, bumaha po siguro, hindi na po siguro bago sa inyo, mapapanood nyo po sa mga bali-balita na
yung yung tubig ay ano po, ay abot po halos ng bubong nila. Umabot po ng kahaba sa bubong nila ang mga ano. So mga kasabong ako dito sa farm, ayan, makikita nyo itong mga ito, mga mangga po yan. Ang dami pong mangga, mga ito, mga ilang pwede pa hindi nakukuha. Yan, purong mangga lang po yan. Yan, purong mangga lang po yan, mga kasabong, mga nakasako na yan. Yan, ito, yan po. Dinadiligan na po ulit ng ano, talagang baha po rin. Pero yan, tingin ko magiging verde na ulit. Ayan, mga kasabong, ito, gaya ito, mga broodcock po naming winner yan, silver ba? 4 marker gray. Ayan, mga kasabong, ikot na. Meron pong mga natumba kaming Madrid Cacao dito na hindi ko inaasahang matutumba kasi, ayan o, dito, puro mangga. Puro mangga, dami, puro mangga oh. Hindi po namin inaasahan na ano, hindi po namin inaasahan yung bagyo. Hindi ko masabi kung yung weather forecast ba kailangan sisihin o sinong dapat sisihin kasi bumulaga lang po yung bagyo sa amin. Hindi po tayo naabisuhan ng maayos ng weather forecast, no? Hindi po tayo naabisuhan ng maayos. Ayun po mga kasabong, meron po tayo na natumba po na sa 3x3 po natin, natumba po na Madrid Cacao. May mga ano po yan mga kasabong, may mga damage po diyan na mga 3x3 na yuping-yupi. So pinagtatanggal na po yung mga alaga natin diyan, tapos ayun nga po, sabi ko kailangan muna namin ma-dispose yung puno na yon. Tapos dito po, kung maalala nyo po dito na maga ko pong napatanggal yung mangga dito mga kasay, mangga yung pong dalawang malaking akasya mga kasabong. Okay. Ayun po mga kasabong. Tapos yung iba pong bakod namin sa mga dulo, sa mga range, yung mga ibang puno, ayan po mga inaayos pa. Napakatindi po ng bagyo. Ayan, inaayos pa po yan mga kasabong. Kita nyo po, lakas po ng bagyo dito. Ayan, dito po sa likod na ito, hopefully, dito po sa parting likod na ito, hopefully, masisimula na po ito bukas. Kasi hindi pinagsama-sama ko muna yung mga tao ko, mag-focus lang sa isang lugar muna bago sila pumunta dito. So, nandun pa lang po sila sa looban. Inaayos pa po namin. Ayan, mga kasabong. Ayun, tapos yung pong malalaki natin, inalpasan na po doon. Yung inalpasan po kanina, nasa 200 heads po yun na national. Sila po yung mga unang batch na national. Ngayon, yung second tsaka third batch, yung po yung nandun pa sa ating looban. Inihintay pa pong i-repair pa yung mga bakod bago po nila alpasan o tatalian muna. Ayun po mga kasabong ko dito, masukal lang. Pero sabi nga po, butit nakapag-harvest na rin kami bago po dumating yung ulan nung linggo. Nakapag-harvest po kami ng kumpleto sa local. Kaya po maraming na-safety. Sabi ko nga po mga kasabong, malaking pasasalamat na po natin sa Diyos mga kasabong. No? Kasi kung ikukumpara ko, ang nangyari dito sa ibang farm ay talaga pong mas damage po sila. Sa manok na lang, sako-sako. Ganun po mga comment, ganun po mga message ng aking mga kasama na yung pong mga ginastos nilang napakadaming patoka kung kailan malaki na at saka nadali ng bagyo, nalunod, nakatali na, nalunod, namatay, ang dami. Talaga pong yan ang mga feedback. Ayan po yung mga comment at feedback nila gawa ng bagyo sa resulta ng nangyaring bagyo. Ayan, dito po mga kasabong, ayan, nandito tayo. Ito yung mga early bird season na po tayo. Ayan mga kasabong, konting-konti lang po tayo sa pagpapakita sa manok. Ayan mga kasabong, mga 4 marker gray mga kasabong, marami po tayo niyan. Yun, marami po tayo. Actually, nakalinya po ito, isa-isa na po kasi pinupungusan. Ayan, nasisira po yung mga puno natin. Yan, 4 marker gray. Kasabong kahit po yung mga kakat bullstag, meron po kami 4 marker gray. Yan po ay sabi ko nga po sa inyo, napakaganda po ng naging performance yan. Okay, 3 kulay po yan, yung 4 marker gray namin na yan. Yung pong medyo light, yung pong medyo sunog na ganito, sila po yung nahaba ang panalo ko. Konti lang po yung mga sunog namin ganito.
Ayan, mga kasabong, yan. Okay, ayan, ako naririnig ko ang generator. Naririnig ko ang generator. Ayan, mga kasabong, oh. Ito po. Ayan, mga kasabong. 4 marker gray. Ayan. Actually, nakalinya po yan. Marami po yan. Ayan, mga kasabong. Ito po, mga kasabong. For delivery po mga to. May mga order po dyan. Mga nakapila na yan. Ayan, mga kasabong. Ito po yung mga 4 marker gray natin. Marami pa po yan. Actually, mas ito po, early bird pa lang to. Pinakamarami po yung nasa national at saka late born. Sobrang dami. Tapos mga kasabong, ito pa siya yung kanina. Ayan, mga kasabong, punong-puno po yan. Naisalba po namin lahat, mga kasabong. Yung pong incubator natin, yung pong mga may order po ng sisi, wag po kayong mag-alala. Na on time po tayo. Marami po kaming sinasala ngayon. Ayan, mga kasabong, marami po tayong naka-schedule ngayon na actually nung araw po ng bagyo, mga kasabong, nung araw po mismo ng bagyo, may napisa po actually ng 100. Yung kasagsagan po ng bagyo, mga kasabong, nasa 100 po yung nasa 100 heads po yung minarkingan ko. Actually bumabagyo pero kailangan kasing ibaba sila, so minarkingan namin, mga kasabong. May napisa po nung araw ng bagyo, nung araw ng linggo. Kaya mga kasabong, lahat po nung Sunday po, baka hindi kayo maniwala sa akin, 4 AM gising na ako. Inuna ko pa yung mga tao, sabi ko, maghakot tayo ng manok, manghuli tayo ng manok. Pupunuin natin yung mga bakanting fly pen, breeding pen, kung anong bakante. Akutin lang. Pagdating po ng tanghali, hindi na po ako nakapag-lunch dahil nakalimutan ko na din, sobrang kapaguran. Natapos po kami 3 PM. 3 PM po ng hapon, mga kasabong, nung pumasok ako dito sa bahay. Kaya tsaka ako na-realize na hindi pala ako nakakain ng tanghalian. Tapos yung breakfast ko, nakita ko pa yung pinagkainan ko ng breakfast, hindi rin po naubos, kalahating plato. Kasi may dumating akong kaibigan dito, si Paring Howell, nandito nga siya at galing sa Lucena. At ay naghahanap ng masisilungan. At ako yun nga, napagkwento ng konti at bago mabilis din siya umalis eh. Gawa ng kinakabahan din at bumubulusok po ang bagyo. Talagang mga halaman, nakala mo matutumba. Matutumba na yung mga bahay, nagliparan po yung mga bubong. Ngayon po yung mga eksena nung nakaraang linggo. Ayun, tapos pagdating po ng Monday, nung kahapon, nagsimula na po kami maglinis-linis, magbawas-bawas ng mga sukal. Tapos hopefully po hanggang bukas pa, siguro mga 4 days pa po ito. Kasi kailangan namin putulin yung malalaking puno doon. Butit may mga gamit kami pamputol, pang trim ng puno para po mas mabilis. Tapos lahat po ng mga na-damage doon, kailangan muna namin tabi sa isang gilid para po hindi makabala, hindi pa namin marirepair. Yung mga 3x3 may nabalian na o may na yuping-yupi na, talagang kailangan mo nang itupin na, tatanggalin na muna. Ayan, mga sabong. Nag-update po ako, mga kasabong, kasi regarding po sa mga CCU. Ayan, mga sabong. Ang dami na po nang nakalista. Pwede ko pong ipakita, no? Hanggang siguro po nasa 200 plus na po yun, mga kasabong. Hopefully po, hanggang July po yan, makakapag-supply kami kasi marami po kami nangingitlog ngayon. Ayan, mga kasabong, nasa 200 plus na po yung nakapila. Basta po pagpatak po ng June, kung sino po yung nasa number 1, number 2, sunod-sunod lang po yan. Wala po shortcutan. Ay, basta naman po nakapagpadala kayo ng payment sa order nyo sa amin, sigurado na po yan. Hanggang sa makarating sa inyo, tatawag namin pag kayo na po yung nasa pila, pwede nyo pick up sa farm, pwede rin pong ipa-ship. Okay, sabi ko nga yung sobrang layo, hindi ko tinatanggap kahit po may pambayad sila, may pera kasi mamamatay lang po yung sisiw. Yun lang pong tinatanggap ko.
ayun lang pong pwede po naming ipa-deliver na makakarating po sila ng maayos sa inyo. Siyempre naman, hindi naman po namin pwedeng ipadala sa inyo na alam naming pagdating diyan ay naghihingalo na. Ala, kasabong hindi po tayo gano'n mga kasabong. Yung kung sa iba siguro 'yan ay tanggap ng payment 'yan kasi pera na 'yan. Sa totoo lang sa ibang mga breeder pagka ganyan ay tanggap ng tanggap 'yan kasi alam nilang pera na 'yan kahit pa alanganin ng mga biyahe nila ng mga manok nila. Sa malamang sa hindi tatanggapin yung mga payment niyo. Dito po, may ano po kami, may malasakit po kami sa mga kliyente 'pag alam po namin hindi kaya, hindi po namin pinipilit. Kahit po sila namimilit, hindi po namin puwedeng, ibigay yung favor na gano'n. Tapos mga kasabong, lagi yung mga na-order po na sisiw, sabi ko nga, equally divided po ang lahat. Meron pong nag-alok ng times 3 pa. Nag-times 3 sabi niya, "Boss Mike, times 3 ko na do'n sa ordering kong sisiw bawat isa." 700 po 'yun, eh, times 3 siya. Sabihin 2,100, 2,100 bawat isa. 'Yun lang daw bloodline ang gusto niya. Sir, sabi ko pasensya na. Kasi po talagang ang patakaran namin na ito ay equally divided para po nabibigyan lahat ng kliyente, patas sa lahat ng kliyente. Dini-divide na po namin ng bloodline equally sa bawat napipisa, sa bawat batch ay dini-divide na po namin equally yung bloodline kasi may mga marking po yan. Kung ilan man po yung maghahati doon sa isang napisang batch na yon, equally divided na po yung nakasunod na mapagbibigyan nun o nakapila doon. Kaya po, sabi ko nga, isa lang naman na ipapangako ko kahit po anong bloodline makuha nyo ay siguradong ayos po yan. Hindi po kami magbe-breed ng mga mahihinang manok sa laki po ng gastos sa patuka ngayon. Grabe. Dati 30% ngayon, 40% na po ang halos ang tinaas ng feeds magmula po nung pandemic. Kaya po sabi ko, sa mga nakapila, pantay-antay lang at makakarating po sa inyo yan. Basta po bumayad kayo at nakalista kayo, sigurado na po yan. Ayan mga kasabong tapos sa mga bloodline natin sabi ko nga, marami pong sineset ngayon ng mga trayo. Marami po ngayon, pinakamarami po ngayon yung mga Class A natin trayo. Ayan mga kasabong. Ang Class B po natin, halos wala na po kaming may set na babae kasi po wala pang harvest din. Naubos. Naubos mga kasabong ang ating mga pulit na mga crosses. Kaya po wala tayong may set na Class B ngayon. Medyo mura. Yung pinakahuling kuha po ay nakuha na kahapon lang. Nung linggo, actually may nag-order din po nung linggo. Linggo mabagyo siguro hindi sila babagyo doon. Nag-order din sa amin. Monday ko po na-follow up yung video. Ayan, kaya okay na rin po. Ayan mga kasabong, breeding materials po ang marami ngayon. PM lang po kayo sa akin, sa messenger ko, pwede rin po diretsong tawag na. Maraming salamat mga kasabong. Blessed Tuesday, hopefully maka-recover lahat at kami dito wala pang kuryente, generator lang po. Kaya to, madilim-dilim na tingin-tingin na lang sa ano. Ayan mga kasabong. Maraming salamat po.